Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nasa malayo, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauna sa mga kaabang-abang na vlogs at live na mayroon tayo dito sa YouTube channel natin. Huwag nyo rin pong kalimutan, sabi ko kanina, bisitahin ninyo ang Facebook page natin, Franz Byron, and follow our Facebook page po. Pag-uusapan natin ngayong gabi, exciting, kasi iisa-isahin ko ang bawat animal zodiac sign para sa 2027. Ano yung wealth forecast or prediction? Sabihin natin na lang prediction para mas madaling maintindihan. Ano ang aasahan ninyo sa aspeto ng pera at kayamanan? Anong pagsubok ang posible nyong kaharapin? Ano ang pwede nyong gawin? At may tip tayong ibibigay. Hindi tayo nag-i-introduce lamang na ganito, ganyan, tapos iiwanan ko kayo hanging on the air. Kasama palagi niyan yung mga practical tips na pwede nyong gawin, gabay at panghugutan ng lakas as we conquer ang bagong taon, 2027. Kaya naman, 2027, magiging handa kayong lumaban dahil you will be guided with our Feng Shui Chinese Almanac Companion. Our Feng Shui for 2027. Pinangarap ko to for the past 2 years. At ngayon, nasa pre-selling po tayo. Ibig sabihin, simula kahapon, ngayong araw, hanggang November lang, ang presyo na nakikita ninyo sa screen ay mananatili. From ngayon, July, papatapos. Tama, July, August, September, October, November. In the next 5 months lang yan, available ang ating Feng Shui Calendar Almanac na libro na nagkakahalaga lamang ng 799 pesos. Pero, pag umapak na po ang December, ang ating makapal na libro na ito ay magkakahalaga na po ng 1,099 pesos. Ito, ano ba ang laman ng libro? Okay, ito yung exciting na part. Sa libro na ito na may code B1 ALMCO, ALMCO, ang libro na ito ay naglalaman, unang-una, sa unang bahagi ng libro na yan, andoon yung pinasimple na pag-iintindi ng period 9. Okay? Pinasimple po na pag-iintindi ng period 9 para hindi complicated. So, gumawa tayo ng sa unang bahagi ng libro, maiintindihan ninyo, dito pala nagsimula ang period 9, dito pala matatapos. Ito yung palagi kong naririnig kay Franz. Okay? That's one part of the book. Nasa loob yan ng libro na yan. Another, of course, ang makapal na bahagi ng libro na yan ay nandoon from January to December, daily Feng Shui calendar. Ano yung mga masaswerte at hindi mga masaswerteng activities, maswerte yung mga oras at hindi maswerteng oras, ang animal zodiac na kailangan mag-ingat, yun, nandyan sa ating daily almanac. Auspicious and inauspicious activity sa buong taon. Kompleto na yan. From January 2027 down to December 2027. May bonus po sa huling bahagi on the last few page bago matapos, sa pinakadulo, last part ng libro, may bonus ako. May gift ako para sa lahat. Nandoon po yung Feng Shui tips na pwede nyong i-practice everyday. Ano yung mga practical Feng Shui tips na pwede nyong gawin araw-araw sa buhay ninyo na akmang-akma sa energy ng year 2027? Hindi lamang isang libro, 2 libro. May pangalawang libro po tayo. Tandaan nyo po ha, itong unang libro natin, code is B1 ALMCO 799 only. Hanggang November lang yan. Pag-apak ng December, magiging 1,099 pesos na yan. Ang pangalawang libro natin ay nagkakahalaga ng 599. Ito po ay mahigit kumulang 150 pages po ito. Mas manipis ito kumpara sa naunang libro kanina na pinakita ko sa inyo. Ano naman ang laman ng libro na ito?
Exciting dahil this is the complete guide, the complete feng shui forecast, okay? Sa bawat animal zodiac, the 12 animal zodiac forecast para sa 2027, andyan po. Pagdating sa aspeto ng pera, pag-ibig, karera at kalusugan, laman po ng libro na yan. And binigay ko din po, isa sa laman ng libro na yan ay ang Feng Shui Guide. Paano nyo aayusin, paano nyo isasaayos, paano nyo pangangalagaan, ano dapat ang itsura, ang arrangement ng living room ninyo, ng bedroom ninyo, ng kitchen ninyo, ng office ninyo, ng entryway o pasukan ng inyong tahanan, okay? So, it's a full room by room home Feng Shui Guide. Nasa loob din po ng libro na yan na nakikita nyo sa screen ngayon. And of course, the 13 months na Feng Shui forecast natin, kasama na rin po yung Flying Star ng 2027. Pag sinabi nating Flying Star, di ba sabi ko, ito yung mga dimension, ito yung mga direksyon na dapat iwasan, ito yung dapat hindi magtibag dito, dapat hindi gambalain dito, dapat i-activate ito. This is the wealth sector of 2027. Nasa libro na po na yan. Okay? And ano po ang bonus dito? Di ba? Kahit hindi Pasko, may bonus ako. Ang bonus dito is, meron kayong home energy reset checklist sa loob ng libro. Ibig sabihin, pag mabigat ang enerhiya sa loob ng inyong tahanan, you can do something about it kasi hawak nyo na yung libro. May alam na kayo, pwede nyong gawin by yourself. And hindi lang yan. Isinarili ko rin po ang 9 wealth affirmation. Yung i-recite nyo, yung imamanifest nyo every morning na 9 affirmation na mag-a-attract ng pera at yaman for the year 2027. Kasali po sa libro na yan. So, dalawa yung libro, di ba? 799 and 599. Meron sila sari-sariling code. Ngayon, kung bibilihin nyo po ng dalawa, we are selling it at only 1,299, makakasave kayo ng 99 pesos. So, kung dalawa po, ang code na gagamitin ninyo is as the bundle. Okay? Paano po kayo makakapag-order for a faster, smoother, at seamless transaction? Diretso na tayo doon. Hanapin nyo lang yung Facebook page na High Quality Crystals and Gems. Nakikita nyo yung profile picture dyan. Yan yung hahanapin ninyo. I-type ninyo, mag-chat kayo ng mga sumusunod na impormasyon. Your complete name, your complete shipping address, the code of the book na pinili nyo. O kung bundle man, kung dalawa ang gusto nyo, syempre bundle ang itatype ninyo at ilang copy. Nasa sa inyo po if you are going to buy the bundle. But you can buy it individually. Pwede rin po, okay? And, wag nyo rin kalimutan, isali sa i-chat ninyo sa akin ang mobile number po ninyo. Pagka-chat ninyo, wait for the confirmation response, okay? Ang topic natin for the vlog, yayaman ka ba sa Year of the Fire Goat? Alamin natin ang kasagutan, aalamin natin ang mas malalimang pag-intindi sa katanungan na iyan. At alam niyo po ba na ang 2027, Year of the Fire Goat, at ang tanong na gustong malaman ng lahat at gustong may kasagutan agad, yayaman ba ako next year? Paborable ba ang taon na 2027 para sa pera at yaman? Ang sagot? Depende. Depende po sa zodiac sign mo, sa personal energy mo, at higit sa lahat, sa ginagawa mo araw-araw. Ang good news is, ang 2027 ay hindi year o taon ng biglaang swerte at biglaang yaman. Ito ang taon ng creativity, compassion, strategic growth, at mas matalinong paghahawak ng pera. Magsisimula po ang Year of the Fire Goat, February 6. Isulat niyo yan, ha? Ilagay niyo sa cellphone niyo, calendar niyo. Magta-transition si Fire Horse and si Fire Goat hindi sa January 1. February 6 pa po ito. Hanggang January 25 of 2028. Okay?
Ang pangunahing tema po ng 2027 ay mas kalmado at mas soft na kapangyarihan, soft power. Ang pera, mas gumaganda ang resulta kapag may malasakit, kapag may collaboration, at consistent na pagbuo ng value, ng halaga. You provide a service not just for money making, you provide a service for the value of money. Ano yung makukuha ng customer mo? May mga guide na nagsasabi na ang Year of the Fire Goat ay mas supportive po sa education, sa healing, sa art, sa beauty, sa content creation tulad ng ginagawa ko. Habang nag-iingat sa kailangan, tandaan nyo po ito ha, 2027, kailangan nating mag-ingat sa impulsive spending and risky investment. Bakit nga ba, Sir Franz? Ano ba ang energy ng 2027? Ano ba ang dala ni Fire Goat 2027? Sa 5 elements, ang apoy plus goat or ship. In other Feng Shui masters, Feng Shui practitioners, Feng Shui books, goat is also named as ship. Okay? So 5 elements, ang fire goat ay maalaga, mabilis, kumilos. At ang 2027 po ay hindi year ng biglaang yaman. Ito ang year ng yumayaman habang tumutulong, habang nagkikipag-cooperate, habang nakikipag-collaborate. Ang pera dadaloy sa mga taong marunong magbigay, sa mga taong marunong magturo, at sa mga taong marunong gumawa ng bagay o mga bagay-bagay na galing sa puso. Ang fire element ay magpapainit sa ekonomiya ng buong mundo next year. Expect magbo-boom ang education sector, magbo-boom ang healing. Hospital to meditation center to yoga center, all healing na mga businesses. Art, food business, beauty related na mga negosyo, content creation, paggawa ng mga videos, pero mag-ingat dapat ha sa padalos-dalos na gastos at investment. Ang keyword natin for 2027 po is soft power, hindi yung aggressive na enerhiya. Sisimulan na natin sa bawat animal zodiac. Rat, 2032, 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, and 1936. May pera ang mga rat sa 2026. That's a good news. May pera na tama po yung narinig nyo sa akin. Pero, mabilis din itong lumabas. Okay? Ang challenge ninyo mga rat next year, overthinking. Masyado kayong maalalahanin at masyado kayong magastos. Ang tip natin, maglagay kayo ng wealth vase. Tuturuan ko po kayong gumawa ng period 9 wealth vase ha. That would be either November or December. Okay? Sa mga rat, panoorin nyo yon kasi yung maglalagay kayo ng wealth vase sa southeast ng inyong opisina o bahay. At mas mainam na yung ipon po ninyo ay digital. Wala kayong cash na hawakan. Hindi cash kasi madaling mawala ito. Makati masyado yung kamay ninyo pag may hawak kayong pera. Okay? Mag-invest on your skills. Mag-invest sa training. Diyan, babalik 3 times ang pera sa inyo. Mag-focus ka sa skills training at financial discipline rat. Mas bagay sa iyo ang pagpapalago ng income kaysa sa biglang investment. Impulsive na pag-i-invest, impulsive na pagbili. Mag-focus ka na madagdagan ang iyong kaalaman at katalinuhan. Yan ang goal mo for the year 2027.
Ox, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, and 2021. Ang aspeto ng pera ni Ox on the year 2027 ay magiging matatag. Slow ang growth, pero sure. Kahit mahina, pero may growth pa rin. Yun ang mahalaga. Pero, ang pagsubok or ang malaking challenge sa'yo, Ox, ay ang pagiging madali kang madapuan ng pagod at burnout. Ang tip ko po sa inyo, ang sipag mo, ang yaman mo, pero hindi ka kailangan na magpakasobrang subsob o sobrang pagod. Magpahinga ka. Masisira ang iyong kalusugan. Mauubos ang iyong income kasi ibubuhos lang ito doon sa pagkakasakit mo, sa gamot at sa pagkaka-hospital mo. Okay? Ang payo ko po sa inyo, pwede kayong maglagay ng water fountain or aquarium sa office ninyo o sa sala set ninyo para tuloy-tuloy ang cash flow. Kung negosyo naman, magnegosyo kayo na may kinalaman sa pagkain o di naman kaya real estate. Again, slow growth pero sure, still. Okay? Sigurado, matatag, kahit paunti-unti, basta lumalago. Ang income-related business para sa inyo in 2027, pagkain, service-related na negosyo at real estate. Tiger, 2034, 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, and 1938. Malaki ang iyong kikitain, pero, malapit ka sa risk. Masyado kang malapit sa panganib. Panganib sa pera, panganib na mawalan ka ng pera, panganib na malugi ka, panganib na maloko ka. Okay? Dahil ang pinakamalaking challenge mo sa 2027 ay ang iyong ugali na padalos-dalos. Padalos-dalos na investment, padalos-dalos na desisyon, padalos-dalos na emosyon, di ba? Kaya ang tip ko sa iyo, Fire Goat, you are going to clash with the tiger energy. The fire goat and the tiger energy magka-clash. Kaya bago mag-invest, magtanong muna sa mga mapagkakatiwalaang tao. 2 to 3 tao na mapagkakatiwalaan, konsultahin mo muna. Gamitin mo ang iyong tapang sa branding at marketing. Diyan ka magaling. Pero iwasan ang utang. Ikaw na mangungutang o ikaw na uutangan, iwasan mo yan on the year 2027. Ulitin ko, you have that ability on branding and marketing. Gamitin mo ang iyong tatag at tapang sa aspeto na yan. Dahil dyan ka lalago on the year 2027. Rabbit, 2035, 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, and 1927. Ito ang golden child ng 2027. Okay? Ibig sabihin, naka-align sa iyo, golden child, 'di ba? Lapitin ka ng yaman, malapit ka sa ginto. When you talk about gold, kumikinang, you shine, you have a value, mahalaga ka, 'di ba? Ang challenge niyo po ay masyado kang mabait. Dahil sa kabaitan mo, inaabuso ka, ginagamit ka. Ang pera mo darating sa pamamagitan ng partnership, collaboration, and friendship. But yun nga, mag-ingat ka kasi hindi lahat ng iyon ay maganda ang intensyon ng partnership at collaboration. Mayroon dyan, iti-take advantage yung kabaitan mo. You can join a group business. Maglagay ka ng crystal sa iyong desk. Okay? Mas mainam, citrine. Citrine is the crystal for the wealth.
Pwede kang magbenta kung papasok ka ng negosyo. Kung magbebenta ka, what you can sell is beauty. Beauty and wellness related na mga produkto and mga art products. Yung mga pang-display, yung mga paintings, even furnitures are actually art product. Okay? Yan ang maganda sa iyo ngayong 2027. At napakahalaga rin pong tandaan, pangalagaan ang iyong network, pangalagaan ang mga kakilala mo, pangalagaan ang mga taong nasa paligid mo. Dragon, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, and 2024. Good news, Dragon, may big opportunity para sa aspeto ng pera at kayamanan sa darating na 2027. Pero may pero tayo. Pero ito, marami kang kakompetensya. Ang challenge pa naman sa iyo, masyadong mataas ang iyong pride. Ayaw mong turuan, ayaw mong makinig. Ikaw yung palaging tama. Okay? Kailangan babaan ang pride. Kailangan hindi ka Mr. or Miss All-Knowing. Okay? Maging mapagkumbaba at magpaturo. Seek for a mentor. Kapag magpapaturo ka, kapag magpapaguide ka, doble ang babalik sa inyo. Iwasan nyo po mga Dragon ang kulay brown na wallet on the year 2027. Ang pwede nyo pong pasukin na negosyo, mga Dragon, you can create online course, you can publish a book that's perfect for the Dragon in the year 2027. Okay? Uulitin ko ha, yung tip ko kanina, kapag magpaturo ka, kapag manghingi ka ng tulong and idea sa iba, you can also share your expertise, at pag magpakumbaba ka, mas lalaki ang return of investment. Mas lalaki ang blessings na darating sa iyo, Dragon. Snake, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, and 2025. This is your secret wealth na taon. Tahimik ang taon para sa inyo. Walang malaking mga announcement para kay Snake. Tahimik pero malaki ang kikitain mo sa 2027. Maraming blessings ang darating sa inyo, financial blessings. Ano ba ang challenges na aasahan ng mga Snake sa 2026? Ang pagiging paranoid nyo po, Snake, yung overthinking at ang palaging pagtatago. Very secretive si Snake. Yan ang magiging challenge mo. Ang iyong pera ay nasa information at research. Diyan ka magaling, okay? Mag-aral ka ng AI, you invest on technology related, huwag mong ipopost lahat sa social media, huwag mong ipapaalam sa mundo kung ano mga plano mo at kung ano yung mga napagtagumpayan mo sa 2027. Keep it within yourself. Gawin niyo po, mag-invest kayo ng mga long-term investment. Lupa, di ba? Invest on building. Yan, long-term investment. Invest in gold, okay? Hindi lamang yung one-day millionaire na style. Hindi lamang yung shortcut trading. Wag, okay? Mag-aral ka ng AI, study investing, study also feng shui, para guided ka. Wag na wag niyong ipopost ang mga financial wins mo. Yung mga nakabili ka ng sasakyan, nakabili ka ng Rolex, wag niyong i-announce yan, okay? Or else, you know na, the evil eye is around you. Babagsak ka kung gawin mo iyon. Mag-ingat, Snake. Horse naman, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, and 2026. Horse, mabilis na papasok ang pera sa inyo. Hindi problema ang pera para sa inyo sa 2026. Pero, kung gaano naman ito kabilis pumasok, ganun din po ito kabilis na lalabas.
You get the point? I know you understand what I'm pointing out, okay? Kaya naman, matutong pangalagaan. Kontrolin ang emosyon, kontrolin ang iyong sarili para manatili ang mga perang darating at papasok sa buhay mo. Ang challenge kasi ng mga horse, the biggest challenge of the horses on the year 2027, madali kang mabored. Gusto mo may bago agad. Gusto mo may change agad. Gusto mo madalian agad. Okay? Para hindi madaling maubos ang iyong pera, gumawa ka rin po ng prosperity box or treasure box. Lagyan nyo po ng 10% ng lahat ng kikitain nyo po. At wag na wag nyo itong gagalawin. Mas mainam, yung prosperity box na yan ay ilalak ninyo, may padlock ka. Again, 10% ng kahit anong kikitain mo, either on your regular job or on your part-time job, kukunin nyo yung 10%, ipapasok sa prosperity box na yan. Kailangan nyo pong gawin, mag-focus kayo, you can travel, you can attend event, and you can integrate online business para sa paglago ng inyong aspetong pera at kayamanan. GOAT, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, and 2027. Ito yung birthday boy or girl natin. Bakit tinawag natin silang birthday boy or girl? Because 2027 is year of the GOAT. Ito'y taon niyo po, okay? Pero Fire Goat, madadala ka sa tinatawag na emotional spending. Yung mga taong pag-stress, pag-problemado, mas lalong nagiging waldas. Pag masaya, nanlilibre, nang hindi iniisip na ano na lang ang matitira at may iwan sa kanila. Yan ang pag-uugali nyo po, Goat. Ang challenge nyo for 2027, dahil kayo ang animal zodiac for the year 2027, you are very prone on the stress because all the other animal zodiac signs ay nakatutok sa inyo kasi taon nyo po ang 2027. Another, self-doubt. Palagi kang may pagdududa sa sarili mo mismo. Hindi ka makagalaw kasi ikaw mismo nagtatanong, kaya ko ba to? Pinagdududahan mo palagi yung sarili mo. Ang swerte ng GOAT sa darating na 2027 po ay nasa pagpapaganda. Mag-invest ka sa sarili mo. Improve your physical appearance. Enroll a course. Manamit ng maayos. Gawing mas healthy ang iyong sarili. Kapag gumaganda ka, pag nag-bloom ka, pag mas alagaan mo yung sarili mo, mas darami po ang opportunities na darating sa inyo. Pwede kang maglagay ng siyam na coins sa ilalim ng doormat. Iwasan nyo rin po ang mangutang sa 2027. Ulitin ko po ha, GOAT, invest in yourself. Kurso man ito, kaalaman, trainings and seminars, kalusugan, pananamit, grooming, and the total image ninyo po. Kasi kapag gumanda ang iyong self-presentation, ang iyong appearance, mas lapitin ka ng maraming oportunidad, lalong-lalo na sa aspeto ng pera. Kay Monkey naman tayo, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, and 2026. Magiging madiskarte ka, Monkey, sa 2027. Marami kang matatanggap ng mga side hustles, part-time jobs, at other sources of income. Pero ang malaking challenge sa iyo, wala ka palagi sa focus. Palagi kang lutang, palaging marami kang ginagawa. Okay? Ang tip ko po sa inyo, pumili ng isang main source of income. Okay? Pumili ka, mag-focus ka doon. Ang galing nyo po sa sales at negotiation, gamitin nyo po ito sa real estate na negosyo and business into marketing. Networking ang mahalaga sa inyo. Meaning to say, you build connection, you build bridges. Kasi ang pera mo, Monkey, ay nanggagaling sa ibang tao. Pumili ka ulit ha, paalala ha, final na paalala, pumili ka ng isang main source of income
At gamitin ang iyong galing sa sales, sa negotiation, sa networking para mas dumami pa ang iyong pera sa 2027. Rooster, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, and 2029. Ang iyong gantimpala sa aspeto ng pera at kayamanan ay nanggaling sa iyong sipag at tiyaga sa taong 2026. Kung ano ang iyong mga pinagsikapan, ang iyong mga ginawa, ang iyong mga pundasyon sa 2026, aanihin niyo po on the year 2027. Ano ba ang challenges ni Rooster? Ano ba yung malaking balakid ni Rooster? Una, masyadong perfectionist si Rooster. Kaya, natatagalan na kumita, natatagalan ang income dahil sa pagiging perfectionist. Ang tip ko po sa inyo, you can release a product or a service kahit nasa 80% pa lang ang pagiging kumpleto nito, ang pagiging buo nito. Hindi kinakailangan maging perfect. Okay? Kailangan nyo pong maging maayos sa inyong pagbabudget. You need to do the bookkeeping properly. Diyan magmumula ang yaman mo pag marunong kang mag-manage ng iyong pera. Dog, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, and 1946. Stable ang aspeto ng pera at yaman sa 2027. Pero dog, kailangan nyo po ng extra income. Do not stick to one source of income. Ang challenge at pagsubok mo, dog, ay masyado kang loyal. Ang problema lang, hindi naman masama ang pagiging loyal. Ang problema mo lang, dog, hindi ka marunong tumingin na masyado kang loyal sa maling tao, sa maling kasosyo, at sa maling negosyo. Ang tip ko po sa inyo, ang pera ng mga dog ay nagmumula sa paglilingkod, service. Kaya mag-offer ka ng service-related na negosyo. Okay? Ang pampaswerte nyo po for 2027, pwede kayong maglagay ng pair Mandarin Duck para sa partnership opportunities ay lumago. Ilagay nyo ito sa office table ninyo or working table ninyo. You can invest on health insurance. Iwasan ninyo na gumastos sa hospital, pangalagaan ang inyong kalusugan. PIG, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, and 2019. Magiging masagana ang taon ni PIG ngayong 2027. There is abundance. Okay? Ang mahirap lang ni PIG ay matakaw at masyadong maraming luho. Okay? Ang tip ko po sa inyo, ang pera ni PIG ng mga taong pinanganak sa Year of the Pig ay nasa pag-share. Okay? Matutong magbahagi ng pagkain, matutong mag-donate, matutong mag-treat ng mga kasama sa negosyo o mga trabahante dahil babalik sa inyo ang perang ginamit nyo doon 10 times. Anong negosyo ang angkop kay PIG sa 2027? Magnegosyo ka na related sa food, sa cafe, coffee shop, and hospitality. Muli gusto ko pong magpasalamat sa tulong ninyo na pagtagumpayan natin ang pamamahagi ng mga school bags sa nakaraang taon. Maraming school bags na po, maraming mga inosenteng bata na talagang nangangailangan ang nabigyan natin ng pag-asa. At namigay din tayo ng aginaldo ng Kapaskuhan sa pampublikong ospital, sa 40 na mga batang nakakonfine sa araw mismo ng Pasko sa isang pampublikong ospital. At gagawin pa rin po natin yan ngayong taon. Lalong-lalo na ang gabay sa atin para sa Year of the Fire Goat, marunong dapat tayong mag-share, matutong magbigay, matutong tumulong para mas maraming blessings ang darating. Para sa inyong mga donasyon, nandyan sa screen, RCBC Peso account natin, BPI Peso account at GCash account po natin.